Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Chame from Japan. Kabayan Aries, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 17 to 23, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba na po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Sa mga nag-likes, hypes, sa mga nag-hype po na hypes po na aking video, at sa mga nag-comments. New subscriber, yan, mga ganyan. Sa mga subscriber ko. God bless you all. At syempre, kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, gusto niyo makuha natin, pwede niyo ako kontakin sa Facebook ko, sa Messenger, or makikita niyo rin naman yan sa description below. General reading, angel number mo, 2020. Uy! Sabay ganun eh, no? Meron kang 7, general reading, energy reading. 7, 17, 25, 11, Virgo, Libra, Capricorn, Sagittarius, and Scorpio. Pwede connected ka sa kanila or magkakaroon ka ng connection sa kanila. Okay. Merong mga sitwasyon na kapag papadrain sa'yo. Hindi ko alam kung saan aspeto ng buhay mo yan. Pwedeng sa relasyon, pwedeng sa trabaho, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Or pwede rin sa iba sa inyo is, this is a reflection from the past situation. No? Tarot reader kayo? Iba sa inyo, pwedeng na doon sa point na tarot reader or may either ikaw or may tao na gusto magpataro. O pwedeng pinapataro ka o kaya meron kang connected kay tarot readers, mga ganyan. Or may taong nagpapataro sa'yo. Vice versa. And then also, or maybe you're a tarot reader sa iba. And then nakikita ko rin sa iba sa inyo is sa iba kasi dito, magkakaroon ka ng mga questioning, quarrel sa isang babae. Pwedeng, kung ano man yan, pwedeng hindi kayo magkaintindihan, pwedeng, basta mga ganun, o pwedeng isa siya sa iba dito, pwedeng siya yung, kung sa third party, baka may third party, sa iba naman is, isa sa pwedeng magkaroon ka ng struggle, or magkakaroon kayo ng mga partnership, collaboration, situation, mga ganyan. Or pwede rin ng mga pangakong hindi magiging okay, mga ganyan. Yun na nakikita ko sa iba sa iyo, ha. And ang nakita ko rin dito sa iyo is there's a conflict. Malaki man o maliit, may conflict ako nakikita sa iyo. May mga debate, may hard work situation, pwedeng sa trabaho mo, sa karelasyon, sa mga connected mo, mga ganyan. Or there's a pain. Pain related to physical activity, trabaho, tulad ng sabi ko, diba? Kung sa aspeto ng buhay mo yung pain na yun, no? Nakikita ko rin dito na there's an abusing or may mga pang-aabuso o may mga abuso o abusuduhin mo yung sarili mo. Magkakaroon ng mga promises or nando yung point na you want to commit to start a new beginning into your life pero nagsistruggle ka. Pwedeng nando sa point na yun. Pwede may mga bagay na gusto mo na i-pursue, gusto mo nang gawin, gusto mo na actionan, gusto mo na desisyonan, pero nagsistruggle ka. Naguguluhan ka. Pwede nga doon sa point na yun, ha. Or may blockage sa'yo, or may nakapagpapagulo sa'yo. Pwede nga doon sa point na yun. Kaya hindi mo matapos-tapos, or hindi mo maumpisahan yung gusto mong umpisahan in life. Pwede nga doon sa point na yun. Yun. And then also, ang nakikita ko rin sa'yo is may tao kasi na hindi siya pwedeng pagkatiwalaan. May tao na cheating. May tao na mangliling lang o paniling lang. May tao na merong tukso eh. Maraming klase ibig sabihin ng tukso, ha. Yan. Kaya iwas na lang kayo kung ano mga tukso yan na hindi makakagot para sa inyo. Siguro uiwas na lang din kayo. May mga bagay ka daw na gusto mong baguhin o something want to transform o gusto mo ng transition, mga ganyan. Yun na nakikita ko sa iyo dito. Magkakaroon ng mga promises, commitment. Iba dito contract to no?
or pwede mga struggle when it comes sa trabaho mo, sa kontrata mo, sa mga papers, documents mo, o sa mga connected o karelasyon mo, mga ganun. Also, nandito rin yung partnership or may mga dealing situation ako na nakikita sa'yo. Pwede may mga bagong ka-dealing, may mga makikipag-deal, partnership, sharing goals, collaboration, mga ganyan. Sa iba sa inyo. Tingnan natin ang iyo. Baka nakakita ka ng mga repeating numbers or may connected sa iyo mga number na ito. 7, 4 o 2020, 5 is a 10, completion. The void, unique skill. Alam mo, may unique skill talaga kayo, mga Aries. As in. Malakas kasi yung intuition nyo. Malakas yung ano nyo. Pakiramdam nyo rin. Yung iba sa inyo, may third eye. Yung nakita ko. Okay, andito yung point of change of perspective, no? May mga bagay ka na kailangan mo i-void talaga. Kailangan mo pag-isipan kung mga bagay na kailangan mo i-forward. May mga stress and depression na pagdadaanan o pagdadaanan sa iba sa inyo. Ang sinasabi rin dito is there's a mission na kailangan mong gawin. Or pwedeng may mga unfinished business na kailangan tapusin, pwedeng nandun sa punyo yun. Or handang may importanteng proyekto na darating into your life. Ang sabi dito. And then, ang nakikita ko rin dito is may mga recovery situation or maybe you want something recovery or kailangan mo ng renewal or magkakaroon ng mga renewal situation. No? May mga bagay doon na kailangan mo nang tanggapin or may mga bagay na tatanggapin mo na lang. Parang nandun sa point na yon. 2020, 5-5, oh. Kaya mo pareho siya, oh. Ang galing. Aries. Change of perspective, reflection, inner strength, wisdom, enlightenment. Nagkakaroon ng enlightenment sa iyo, no? There's a need for a change of perspective on whatever has taken over you now. Kung ano man yun, baka kinakailangan, kailangan mag-strategy, bagong plano, bagong pananaw sa kinabukasan. Gamitin mo yung wisdom mo. Also, the 7 is a divine number. Ano? Ang nakita ko dito. If you want to succeed, you need to keep going down the road your own. Your own. Reach for the wisdom within, and then you'll just know what the right next step is. Parang feeling ko may pupo, di ba? Pupo. Kasi may mainit. Ano ba yan, anak? Yon. Kung ano man yan, this is a time. Pero dito, tamo, there's a mercy. May mga recovery situation. Or sa iba sa inyo kasi something need to renew. Or may mga bagay na i-renewal. O magkaroon ka ng acceptance at adaptability para magkaroon ng pagbabago. Baka nahandun sa point na yun yung iba, no? Yun. Isipin mo yung mga nakaraan, nakalipas, kung ano yung mga bagay na yun para mas maintindihan mo kung ano yung mga dapat na baguhin. Your energy. Okay, when it comes sa iyong energy, Aris ang nakikita ko sa iyong energy, nandito ka sa point na may situation na nakapag-prostrate sa iyo. No? O makakapag-prostrate sa iyo. May mga sitwasyon na nakapagpapahina ng iyong kalooban. Hindi ko alam, baka pagod ka lang, masakit yung buto-buto mo, kalamnan mo, kasukasuan mo. Yan, may mga pain ako na nakita. Pwede rin kasi na may sakit kayo, no? Yan, baka may mga sakit kayo. O kaya naman pwede rin kasi napuyat kayo, di ba? O kaya kulang kayo sa tulog, pagising-gising kayo, late na kayo natutulog, tapos, o kaya is maaga kayo nagigising. Pwedeng nandun sa point kaya nandun yung sitwasyon na naglo-low yung energy. Sa iba naman sa inyo is may hinihintay daw kayo. Yan, may paghihintay. And then, ang iba naman sa inyo is now-hold kayo ng nakaraan. May mga sitwasyon na kapagpapahold sa iyo sa nakaraan. Or maybe there's a blockage tulad ng sabi ko kanina, di ba? Or sa iba naman sa iyo is may mga regret situation. Di ko alam, regret, disappointment, something gano'n, na hindi nagiging maganda yung outcome or mga
something choices na hindi nagiging maganda. Kaya ingat kayo. Yung iba dito may mga self-doubt no? O pinagsisisihan. May mga failure na pwedeng, sa iba hindi kasi pare-pareho, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. May mga failures, halimbawa, hindi nangyari ngayon, na-delay, diba? Nag-fail, mga ganun. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, or kung may mga sakit kayo, is ingatan nyo yung sarili nyo, ha? Kung kinakailangan nyo na aksyonan. Parating. Kay Aris. Parating po kay Aris. May mga ini-illusion kayo, no? Ano po ito? Parating sa'yo. Okay. Aba, may travel kayo? Iba dito, maybe nandun yung point of traveling, no? Pwede may mga traveling, o magkakaroon na pag-uusap ng mga traveling, or malayo man yan, o malapit. Or pwede na dito rin yung point na may mga proyekto ako nakikita, o mga pagpaplano, no, sa iba, may planning, o proyekto, or opportunity na darating sa inyo. Dalawa, sa iba, maybe dalawa, ito, no? Baka more than pa, o maybe this is your idea, no? Ang nakikita ko rin sa'yo na parating sa'yo, mag-aano muna ako, kasi may nakikita ako na moving home. Hindi ko alam kung sino yung mag-moving home. Ikaw ba? O lilipat ka ba ng bahay? Basta may moving home, o someone who's connected sa'yo, mag-moving home. May mga ganun, may moving home. Ang nakikita ko rin sa'yo is, merong kapamilya, or lalaki man siya, or family, basta may lalaki nakikita, or family siya, in a distance, na magkakaroon ka ng connection sa kanya. Pwedeng ko-connect ka sa kanya, or ko-connect siya sa'yo. Vice versa. Ang nakikita ko rin is, merong tao, there's a corrupt. May tao na manggagamit. May tao na obsess. May taong sinungaling, liar. May tao rin na medyo may pagka-materialistic no? Hindi ko alam kung sino siya sa buhay mo. May tao na walang pakialam. Hindi siya, wala siyang pakialam kung masasaktan ka or hindi. Yun. Or sana hindi ikaw ito. May tao na makasarili or sakim. Alam mo, may sitwasyon na hindi ko talaga nakikita yung stability. Hindi ko alam kung why. Pwedeng sa pera, sa trabaho, or sa karelasyon, o sa buhay-buhay. Mga ganun. Basta hindi siya stable. No? Meron daw tension na hindi pa natatapos, ang sinasabi dito. Ang nakikita ko rin dito is merong tao na makikipag-communicate sa'yo. Taong malapit sa'yo. Pwedeng karelasyon mo, anak mo, o someone who's connected sa'yo. Ang meron din ako nakikita dito na cheating. Friend mo man yan, karelasyon, anak, connected. Nandito rin yung point na may tao na iinsultuhin ka, or ikaw ito. May paranoid, sarcastic, may ima-mind games ka na tao, or may mang-mind game sa'yo, or vice versa. Andun rin yung point na may tao na magiging rude, or bastos. No, sana hindi ikaw ito. Maybe nakaraan na, or pwedeng mangyari sa iba na kung hindi pa nangyari. Pero you need to be patient. Or pwede rin kasi na may naaalala ka na nangyari in the past na ganun yung nakaganapan. Then, ma-realize, maaalala mo siya, no? Pwedeng nahando sa point na yon. Magkakaroon ng mga union, ako nakikita dito, yung iba sa inyo is makaka-receive ka daw ng gift, pagmamahal, or tulong, or vice versa. Ako nakikita sa iyo.
May taong naghihintay talaga. May nakita ko naghihintay. Ba dito travel? Alam mo ba na na pinagchichismisan ka? Well, alam ko naman na alam mo yun at nakakonect na sa'yo yun. May mga gossip, no? Andun din yung cheating. Pwede rin kasi mga cheating, mga kaibigan, mga ganyan. Basta there's a cheating situation. Pwede kung company mo, ganyan. Nandun din yung point na may mga time daw na parang may nakita ko along time. Siguro may mga time na gusto mo na magsarili, gusto mo nang mag-isa ka, ayaw mo na makapagsalamuha. Pwede na doon sa point na yun. Mas nagiging aware ka this time, no? Or you need to be aware more this time. Dapat mong iwasan, Aris. Dapat mong iwasan ni Aris. Ang gato, naglalaglaga naman sa baraha ko. Okay, dapat mong iwasan. Aris, iwasan mo na hindi mo alagaan o mahalin ang sarili mo. Always try to make it balance. No, iniinom, kinakain, or yung situation na kailangan mo palaging isipin yung tama sa mali. Advantage and disadvantage. Okay? Andun din yung point na kung wala kayong trabaho, there's an offering. Ako na nakikita pagdating sa iyong trabaho. Ingatan mo rin yung pera mo. Kasi sa iba sa inyo, wala ako nakikitang ipon. No? Or pwedeng lahat is palabas. Or sana lahat kayo may trabaho, pero may nakita ko dito na either walang ipon or wala siyang trabaho or mawawalan ng trabaho. But still, merong offer again na darating, no? Kaya pahalagahan nyo yung meron kayo sa ngayon na trabaho kasi mahirap naman talaga maghanap ng trabaho. Okay? And then, iwasan mo na hindi mo itama yung mga mali na sitwasyon. Iwasan mo na magkaroon ng mga pag-iisip na gusto mong gumante o sana mangyari to sa kanya. Iwasan mo yun kasi what goes around comes around. No? Hayaan mo si universe at si Lord ang mawa noon. Iwasan yung mga tao na pwede magsinungaling, magiging unfair sa'yo, or yung mga corruption. Maraming ibig sabihin ng corruption. Being dishonest din yun, pwede yun, or mga tao na pag-aayon sa mga maling gawain. Pwedeng nando sa, halimbawa, sa kasama mo sa trabaho, mas aayunan niya yung taong mali. Tapos ikaw yung tama, hindi ka nila aayunan. Pwedeng basta i-research nyo na lang And then, iwasan mo yung mga sitwasyon na hindi mo pag-isipan kung tama ba o hindi kasi pwedeng maging mali yung bunga nun. No? Kung maging hindi maganda yung consequences ng situation pag hindi mo napag-isipan in advance yun. Yun. Tsaka sabi rin dito is be happy. Be happy lang, Ang nakita ko dito, wag kang magkakaroon ng self-doubt sa sarili mo, iwasan mo yung kalungkutan o yung mga ikakalungkot mo, wag kang mapanghihinaan ng loob, at wag kang mawala ng pag-asa. Yun. Kumbaga, handun din yung point of na kailangan mo talaga na always have a clarity into your life kung ano yung mga dapat na didesisyonan mo, itatama mo, actionan mo, mga ganyan. Iwasan mo yung mga pagmamadali yung mas madaming paglabas ng pera, yung pagtatalo, alita, hindi pagkakasundo, ganyan. Yung sobra-sobra yung gastos din, iwasan mo. Ate, wala akong gagastusin yun na nga. Diba? Solusyonan. Kaya nandito rin siya, diba? Change of perspective, reflection. Tingnan natin what comes sa love mo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Aries in love. This week, 17 to 23. Okay. When it comes sa love, kung single ka, teka lang, ayusin natin to. Parang ako yung nagsistruggle sa para. Kung single ka,
Pwedeng may nakakausap ka pero hindi ka sigurado. Kumbaga, handun yung point na hindi ka pa sure kung siya talaga or hindi. Parang nahando sa point na yun, no? Sa nakikita ko dito, pwedeng tinitimbang mo muna siya o kaya naman is nandun yung point na pinag-iisipan mo talagang maigi kasi ayaw mo mag-mess, pwedeng nandun sa point na yun, no? Sa iba naman sa inyo, kung kayo sa kahiwalay, yes, nagkaroon na ng paghihiwalay. Ako nakikita dito. Naging mahina kasi yung foundation, pwede rin na naging cause yung third party or nagkaroon ng pagbibetray o manipulative situation. Pero ang nakikita ko sa mga nagkahiwalay kasi dito, nahandun yung point na gusto pa rin ng connection itong tao na to. Sa nakikita ko sa kanya, no? Umalis kasi yung isa sa inyo kasi parang nakaramdam siya na parang napagod siya. Nandun sa point na yun. Kaya andun na yung paglayo na to. Pero ang nakikita ko dito, still waiting. Nandun siya sa point na naiisip ka pa rin niya, pwedeng napapanaginipan ka nito or naiisip ka niya every night. Andun yung urong-sulong kasi yung energy niya, no, sa nakita ko sa kanya. Nagsisiyasat siya, nagkakaroon talaga siya ng pagsisiyasat, urong-sulong, naghahanap siya, anong dapat gawin, ganito ba, ganito ba, dapat ba, ganyan. Nandun siya sa point na iyon. Sa nakita ko dito, medyo nahang siya sa nakikita ko sa kanya, nahatak pa rin siya naman ang nakaraan, no? Vice versa. Yun. Para sa kanya, para dito kasi sa connection na to, parang still, hindi pa totally resolved. Parang hindi, yung tension na to, hindi pa totally clear na doon sa point na yun. Kasi nagkakaroon pa rin ng paghahatak sa nakaraan no? Yun na nakikita ko dito. Sa iba naman sa inyo, kung kayo is may third party relationship, yes, meron kasi handun naman din yung chaos, andun na rin yung mga doubt, no? Handun na rin yung point na, alam mo, nagkaroon ng situation na third party kasi parang, hindi ko alam kung sino yung both sa iyo o sa kanya, kasi parang feeling niya, may kulang. Alam mo, nandun sa point na yun. Ako nakikita dito. Pero dito din sa situation na to, may mga lihim. May mga secret or lihim, no? Yung isa sa inyo. Yun. Ako nakikita. Pero nasa inyo yun, no? Kung ipagpapatuloy nyo to or hindi. Yun ang nakikita ko sa inyo. Well, sa inyo naman yan. Pero handun pa rin yung pagmamatsyag, ano? Sa mga nagkahiwalay dyan or mga may third party, handun yung pagmamatsyag pa rin sa connection na ito. Kung wala naman kayong third party relationship, ay sa may third party, hindi na rin siya focus sa iyo eh. Nawawala siya sa unfocusing situation. May mga chaos na rin naman. Kumbaga, well, sa inyo yan. Maaring iba sa inyo is kahit na alam mo na ano, nagbubulag-bulagan ka na lang. Pwedeng na doon sa point na yun. Pero alam niyo sa mga mga may third party, isa sa inyo lalayo. Hindi ko alam kung anong paglayo. Sana wag naman separation, ano, di ba? Siyempre, kung may third party, you need to understand kung saan yung lugar mo o yung lugar. Kung ikaw yung third party ha, pero kung ikaw yung ano, basta mayroon ditong paglayo. Hindi ko alam kung magta-travel siya o lalayo siya for a while. Parang nando sa point na yon. Yun na nakita ko ha. Vice versa. Sa mga walang third party relationship, dito sa connection na ito, kayo ba? Sa fake ka nun. Sorry. Kayo ba talaga? Kayo ba? Parang hindi. Well, kung kayo, explain ko muna ha, kung kayo itong tao na ito, something hiding. Pwedeng sa part mo o sa part niya. Yun. Kung, yung sinasabi ko na kung kayo ba, kasi hindi ko nakikita na kayo. Kasi handun yung point na hindi nagiging totoo. Nandun yung point na yun. Sana kayo. Baka mali lang. Baka itong energy na to, iba talaga yung nakuha ko, di ba? Baka hindi nyo talaga energy. Pero ito kasi sa sitwasyon na to, hindi siya, uncontrolled kasi itong situation na no, medyo nagkakaroon ng chaos, handun yung point na hindi nagiging matatag, and then, weak yung yung foundation na connection na ito, hindi siya ganun kaano. Ang nakikita ko lang dito is nagkakaroon ng pag-uusap o nag-uusap kayo, pero something hiding in a part niya o sa part mo. Yun. Mararamdaman mo to kasi minsan may mga time na
pag-iwas na magaganap sa inyong dalawa. Ikaw o siya. Hindi ko alam eh. Pero itong energy na nakuha ko, ganun. Sorry. Baka hindi niya naman energy. Tingnan natin yung money mo. Kamusta po yung money ni Aries? Kasi minsan sa isang relasyon kapag matagal na kayo, parang nawawala na yung sparkling, 'di ba? Baka ganun. Kasi hindi ko na siya nakita. Hindi ko na nakita. Okay, when it comes sa iyong money. Okay, pagdating sa iyong money or trabaho to medyo magkakaroon ata ng hindi pagkakaunawaan pagdating sa trabaho or related sa kaperahan. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. No? Or pwedeng nahandun sa point na nagkakaroon kayo ng mga struggle when it comes sa bahay nyo, sa family nyo, connected pa rin ang pera, pwedeng nandun sa point na yun or sa trabaho. Medyo hirap pero kinakaya mo yung pera mo this time. Yun na nakikita ko sa'yo dito, no? Pwede rin kasi na medyo chaotic or may mga pwede rin halimbawa, meron kang pagkakagastusan talaga. Baka gusto mo magbakasyon, baka mag-holiday ka, o kaya yung mga ganun sitwasyon, o baka naman bakasyon ka, o kaya mas dumami yung resting time mo, kaya din siguro na medyo naging kuonti yung pera mo, mga ganun sitwasyon. No? Kaya ngayon, pinipilit mong kayanin yung meron ka sa ngayon. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Pwedeng sa iba naman sa inyo is may kakabisi kayo related sa inyong kaperahan or trabaho. Sa iba naman, mag-ingat ka na lang kasi is may nakikita ako na taong magsisinungaling pagdating sa pera. Or pwedeng iba dito is dayain ka, linglangin ka, nakawan ka, mga ganun. Ingat ka na lang, no? Yan, baka may tao na ang galing-galing niya makipag-usap sa'yo, tapos yung pala mayroon siyang hidden motive pagdating sa'yo, di ba? Ingat ka pa rin sa mga taong makakausap mo na kukonek yung trabaho mo or yung pera mo, ha? Advice lang naman to. Pero nasa inyo pa rin ang huling halakhak. Arigato namaste, God bless.